Walang sound. Paul, walang sound, Paul. Walang sound. Wait lang po. Si Glenn. Mm. Classmate ko po si Glenn nung college. Ay, Opo. Kabatch. Nagkikita-kita lang po kami pag Loyalty Day sa Los sa Baños. LB. Oo. Opo. For a while lang po, sir. Wala pa rin. Wala pa rin nga. Wait lang po, nagulwara. Pero di, Anong problema? Pinapag-aralan pa nila, ma'am, yung OBS. Is it your computer? O Nast computer yan? Ay. The country as a whole is, I think, Bitin mo na lang siguro, more Paul. resilient Yeah. because while we have the capabilities, the opportunities, Start and na the lang. resources to cope with the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities Can you start? will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, Bale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, Bale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pa nga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes. And we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important. And we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement.
Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural. Go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan. Hello, magandang hapon sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Mayap at Gapanapon, sa mga ating kapatid dyan sa Nakapampangan, at Naimbag Amalem sa mga Ilocano, Masantos Siangarem sa ating mga kapatid na taga Pangasinan, marhay na hapon sa mga taga Bicol, at syempre sa Visayas, maayong hapon, maupay nga kulop, maayong ugto, sa mga taga Mindanao, assalamualaikum, buenas tardes sa ating lahat. At para po sa ating mga panauhing banyaga, good afternoon, annyeonghaseyo, konnichiwa, salamat siyang siyang wuhaw. Welcome po sa ating mga regular na tagapakinig at tagapanood sa Zoom at sa ating Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Hello, Paul. Mukhang hindi kita nakikita dito sa tabi ko, no? Naku, alam ko naman na talaga. Ayan. Yan. Parang mahirap na hindi ko makita yung partner ko na gwapo. So, magandang hapon uli sa atin diyang mga ka-Berks at mga kaga-SDG, no? At welcome dito sa ating, would you believe, Paul, 42nd episode. Ito na po ang ika-42 episode ng The Filipino Sustainable Development Goals or SDG Action Hour natin. Isang oras, linggo-linggo, ng talagang hitik na discussion tungkol sa mga topic na talaga namang napapanahon, ano? At ngayong hapon, naku, ang saya na naman ito, Paul, kasi extension na naman to ng Usap Pangkawayan. Alam mo, pag kawayan yung pinag-uusapan natin, kulang talaga yung isang oras, no? So, naalala mo, Paul, talagang kulang-kulang talaga tayo sa oras kapag mga experts ng kawayan ang ating kausap.
Tama po, Miss Dada. Napapanahon po kasi pag-usapan ng kawayan dahil marami po tayo nito at mainam nga pong source of income at ng pagkain. Pero ngayong hapon po, may mga bago po tayong panauhin na magbibigay sa atin ng malalim na naman na kaalaman patungkol po sa mga kawayan. Nako, basta galing sa Bamboo Professionals Inc. Welcome na welcome yan dito sa atin, ano? Na nagpapasalamat talaga tayo na binibigyan nila tayo ng oras at thank you po sa pagdalo nyo at sa pagbabahagi ng mga kaalaman nyo patungkol sa kawayanan. Ayan. Sige po, Miss Dada. Pero bago tayo magsimula magpakilala ng ating mga panauhin, ipakilala muna po uli natin ang Bamboo Professionals Incorporated para na rin po sa kaalaman ng mga ngayon pala makakarinig sa paksang usapang kawayan. Tama, alam nating lahat po na yung kawayan isang uri ng damo na talagang lumalaki ng mataas, ano? Pero may mga dwarf din pala yan, ano? Na yung mga nakaraan nating mga sessions na pagtanto natin yan. Pero ito yung klase ng damo na maraming pakinabang, no? Kung kaya't ang vision ng Bamboo Professionals Inc. ay magsilbing reliable leading technical services provider sa larangan ng kawayan or bamboo industry. Tama po yan. And ilan nga po sa kanilang mission ay magbigay din ng technical services patungkol naman po sa bamboo production, processing and manufacturing, maging sa marketing at enterprise development. And kasama po niyan ang rehabilitation ng mga mined out areas or yung mga area po na napag-iwanan ng mga nagmimina at sa rehabilitasyon niya ng mga lugar na ito ay kawayan din po yung nakikita nilang pwedeng maging gamit para sa mga paggawa po. Yan, naku naman talagang kapag babanggitin natin lahat ng mga mission na talaga ng BPI o Bamboo Professionals Inc. na talaga naman talagang kukulangan yung oras natin pero kailangan talaga nating sabihin yan. Pero isang nakikita natin na magbe-benefit sa ating sa mga kung ano man ang ginagawa ng BPI o ng Bamboo Professionals Inc. Yung ating mga tagapakinig ano sa hapon na ito ano. Ano ba yung mga training courses na meron si Paul? Ito nga po, ang mga training courses po na ino-offer ng BPI ay kasama po dyan ang nursery establishment and maintenance, plantation development, enterprise development, maging product design and development, pole preservation, at charcoal making. Ayan. Ayan po ilan sa kanilang mga ino-offer din natin. Parang gusto ko na talaga, Paul, na mag-enroll dyan. Lagi ko na sinasabi niya na pangatlo na nating nakakasama pero talagang wala pa. Hindi ako nagkakaroon ng time. Talagang parang, gusto ko yan. Product design and development. Pero mukhang mahal yan. No? Kasi kailangan may capital dyan. Pero anyway, sige na, Paul. Simulan mo na nga yung pagpapakilala. Eto nga po, simulan po natin ipakilala ng ating unang speaker. Siya ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in Agriculture degree at Masters at Doctor of Philosophy in Forestry sa Universidad ng Pilipinas sa Batangas. 30 taon na po siya sa government service at ang kanyang ginagawa mostly ay carrying out research and development works sa market potentials ng selected bamboo products. So nasa bamboo po talaga ang thrust ng ating unang speaker. Ang role ng kababaihan and other socio-economic aspects of the bamboo and rattan sectors, economic valuation ng water and grasslands resources, maging sa policy-related studies or on land rent and identification of community-based livelihood options. Hindi naman pala masyadong busy itong guest nating isa na ito. Ang dami ng pinagkakaabalahan. Parang tayo din, laging aligaga. No, aside from that, she also collaborated with local and international institutions in the pursuit of her research and development undertakings. Currently, she is a socioeconomics consultant to private companies on social impact assessment and preparation of social development plans for affected communities. She is also a member of the Bamboo Professionals Inc. and acts as its public relations officer. So, ka-SDG, i-welcome natin Dr. Merlin Carmelita Rivera. Yes. May pangalawang speaker pa tayo, di ba? Yes po, para naman po sa ating pangalawang speaker, hindi na po siya bago sa atin dahil nakasama na po natin siya sa unang bahagi ng Usapang Kawayan. So, siya po ay kasalukuyang president ng BPI at ang kanyang po field of expertise ay forest products processing. And he obtained his master's degree mula po sa University of Wales sa United Kingdom. Siya po ay former head ng Technology Innovation of the Forest Products Research and Development Institute ng DOST. Ang atin pong second speaker, let us all welcome Forester Robert A. Natividad.
Yay! Thank At you, syempre, thank you. para maging mas lively at maalab yung ating discussions, at saka syempre kailangan kasama din nila yung kaberks nila, yung Vice President ng Bamboo Professionals Inc., ano, na suking-suki na talaga dito sa ating SDG, no? Siya ay Professor Emeritus of the UP Los Baños at ang kanya pong field of expertise ay non-timber forest products, wood chemistry. Siya din po ay former dean ng UPLB, College of Forestry and Natural Resources, former president rin naman ng National Research Council of the Philippines. Siya po ay nagtapos ng kanyang doctorate degree sa Virginia Polytechnic Institute and State University from the US. Naku, tingnan mo, imported. No, may kawayan din po ba doon, sir? Okay, please welcome Dr. Ramon A. Razal. Yes. Ayan Yan. po, Miss Dada. Excited na po ako at feeling ko excited na ang ating mga tagapakinig. So without further ado, let's all give our warm welcome to the Bamboo Professionals Incorporated. Yay. Go ahead, Dr. Razal. Thank you, thank you. Muli ang aming marubdob na pasasalamat, Dada and Paul, sa inyong mainit na pagtanggap sa grupo ng Bamboo Professionals Incorporated. Ngayong hapon po ay isang exciting na talakayan naman ang muling inihanda ng Bamboo Professionals Incorporated at ang aming tatalakayin ay ang aming proyekto na isinagawa sa lalawigan ng Oriental Mindoro at ang aming pangunahing tagapagpaganap ng proyektong yon ay ang ating resource person ngayon, si Dr. Merlin Rivera. So hindi ko na patatagalin pa ito. At tatawagin ko na si Dr. Merlin Rivera para ibahagi yung aming naging karanasan sa pag-implement ng project na ito at kung paano nakinabang yung mga magsasaka o yung mga marginalized farmers sa proyektong isinagawa ng aming organisasyon. By the way, kasagsagan ng pandemic yung isinagawa namin ito. So you can imagine yung hardship na pinagdaanan, lalong-lalo ng aming project leader upang makatawid from Luzon, up from the mainland to the island of Mindoro para lang ma-implement itong project nito. So saludo ako sa aming project leader, si Dr. Rivera, dahil matagumpay niyang na-implement itong project na ito at naging kapaki-pakinabang dun sa mga farmers at sa local government din sa Oriental Mindoro. So Doc Merlin, handa ka na? Yes po, sir. Thank you so much, Dr. Razal. Magandang hapon po sa ating lahat. At siguro i-request ko si Paul na i-share yung ating presentation for today. Ayan. So, ang ating pong theme na napili sa araw na ito ay ang visioning the sustainable future of Filipino farmers with kawayan. So, bakit po ba farmers ang aming binigyang pansin? So, ang ating farmers, next slide please. So, ang ating farmers ang considered na one of the poorest, most marginalized and vulnerable sector ng society. So sila po yung mga bihirang mabigyan ng pansin at napaka-vulnerable pa rin sila sa mga impacts ng climate change. Next slide, please. So ang Bamboo Professionals po ay pinagkatiwalaan ng pondo ng DA AMIA at ng Mimaropa Regional Field Office and the project management support from the UPLB Foundation na matulungan ang mga farmers sa Mindoro Oriental para ma-organize sila at ma-introduce yung bamboo-based enterprise. Next slide, please. So, ang project po na aming ginawa ay ang feasibility study for establishing a climate-resilient bamboo-based enterprise sa Oriental Mindoro na ito po ay ginawa ng November 21 to November 2022. So yan po, kung ma-observe nyo, yan nga po sinabi ni Dr. Razal kanina na yan ay
ginawa nung pandemic. Kaya napakadami pong challenges ang aming kinaharap nung panahon na yon. Next slide, please. So bakit po bamboo? So ang bamboo po ay sumasagot sa at least 8 out of the 17 Sustainable Development Goals. So next slide, please. So meron pong 17 UNDP Sustainable Development Goals and at least po 8 nito ay nasasagot po ng bamboo. At ang ating po mga SDGs ay tumutulong upang mapalakas ang komunidad at mapataas ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng ating mga kasama sa komunidad. Next slide, please. So ito po yung mga SDGs na na-address ng bamboo. Of course, yung number 1, poverty reduction, no hunger, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, climate action, and life on land. So ito po, at least, ito po ay nagbibigyang pansin or na-address po ng ating kawayan. Next slide, please. So, noon pong 2020, ang bamboo din po ay na-declare na high-value crop ng secretary noon ng Department of Agriculture na si Secretary William Dar. Sinabi niya na itong bamboo ay isa ng high-value crop na pwedeng gamitin ng mga farmers para magkaroon ng mas mataas na income from the resource na kawayan. So, masasabi din po natin na kailan lang ay itinalaga po ang isang undersecretary sa Department of Agriculture na siya po ay ang dating congressman na si Deogracias Victor or DV Savillano, na siya po ay isang champion o advocate ng kawayan. At siya po rin ang nag-author ng House Bill 9576 ng yung Philippine Bamboo Industry Act. So sa kanya pong presensya sa Department of Agriculture ay atin pong maaasahan din na maisusulong niya ang kawayan para sa economic development at poverty reduction. So next slide, please. So matatanong nyo, bakit ba Oriental Mindoro ang aming napagtuunan ng pansin? So kasi po ang Oriental Mindoro, base po doon sa isinagawang pag-aaral ng AMIA, yung isang project nila ng AMIA, na yun po ay Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, napag-alaman po nila na ang Mindoro ay isa sa 17 probinsya na na-identify na climate risk and vulnerable province. Next slide, please. At saan po ba specifically sa Gloria ginawa ang aming proyekto? Ito po, saan sa Oriental Mindoro ginawa ang aming proyekto? Ito po ay sa Gloria, bayan po ng Gloria, na specifically po doon sa Gaudencio Antonino na isang barangay doon. Next slide, please. So bakit sa Gloria? Tatanong nyo na naman, bakit po Gloria? Ang munisipyo ng Gloria, being an agricultural area at saka po vulnerable sa mga negatibong effect ng climate change like baha, malakas na bagyo, tagtuyot, sila din po ay ang kanilang one town, one product or OTOP ay bamboo. Ang munisipyo din po ay merong Kawayanan Festival na nagse-celebrate sila every year ng meron pong street dancing, may mga exhibit ng bamboo products such as furniture, handicrafts, and other food items. Minsan ay may mga pa-contest pa rin sila kung ano yung pinakamagandang bamboo product na magagawa nila na furniture or ano yung pinakamasarap na pagkain na pwedeng magawa out of bamboo shoots. Meron din po ang munisipyo na municipal ordinance na bawat barangay ay dapat magtanim ng at least 1 hectare of bamboo. At ang bayan po ng Gloria ay may 27 barangays. So you could imagine kung lahat po rin sila ay magtatanim, merong 27 hectares of bamboo resources in the munisipyo, in the municipality. Next slide, please. Meron din po ang bayan ng Gloria na municipal nursery and demo farm. Iyon po ay nasa Barangay Malubay
At ito po ngayon ay na-identify na rin po na isang ecotourism destination para po doon sa mga gustong turista na gustong makita ano ba ang meron doon sa nursery na yon, ano ba ang mga nakatanim. So yun po ay isa ng ecotourism destination. At dito rin po sa Bayan ng Gloria ay merong isang common service facility na dinonate po ng DOST na yung grants in aid nila na pwede pong ma-access ng mga bamboo manufacturers, mga bamboo farmers na pumunta sila doon para magkaroon ng or makapagputol sila, makapagpatuyo ng mga produkto na kailangan sa kanilang mga ima-manufacture na products. At of course, may presence din ng agricultural mga bamboo clumps o kumpol ng kawayan. Yun nga palang DOST, Grants in Aid na Common Service Facility, ito po ay actually nakatalaga po siya na maging isang facility na magpo-produce ng engineered bamboo. Ngunit mayroon palang hong inaayos ang Bayan ng Gloria para ito ay mas mapatupad na at magawa ng isang facility for engineered bamboo. Next slide, please. So ano po yung ginawa? Naggawa po kami ng research, nagkaroon kami ng socio-demographic profiling ng area. So napag-alaman po namin na karamihan sa mga bamboo clumps doon sa munisipyo ay hindi namamanage. Ito po ay pinababayaan na lang nilang magsukal o mabulok. Yung iba nga po ay pinamimigay na lang. Yung bamboo poles po, rarely sold. Hindi po siya pinagbibili, bihirang-bihira. Ginagamit lang po siya na pakabitan or trellises ng mga gumagapang o mga vines na vegetables. Ginagawa din po siyang fence or ginagamit siyang materyales para sa pag-repair ng mga bahay pagkatapos ng halimbawa ng isang bagyo or kung kinakailangan ng i-repair yung bahay. Napag-alaman din po namin na 61% ng respondents ay marunong magtanim ng bamboo pero 28% lang ang may alam sa pag-harvest. Next slide, please. Karamihan din po doon sa mga nakausap ng naming farmers ay willing po na magtanim ng mas marami pang bamboo para sabi nila kung mayroon nga daw enterprise na madidevelop ay magiging source of raw materials nila yon in the future. At yung iba naman pong farmers na nakausap namin ay kasama din po ng mga tree planting projects na ginagawa ng local government along river banks. So, may idea na po sila sa mga pagtatanim ng bamboo. Next slide, please. So, yun pong mga farmers ay nakausap din namin at tinanong, ano-ano po ba yung mga pananaw nyo sa mga nangyayari dito sa pagbabago sa klima sa inyong lugar? Sabi nila ay tumataas daw ang rainfall. Nag-i-increase din ang temperature. Dati-dati ay malamig. Pumupunta lang sila sa kanilang kawayanan o sa likod bahay ay malamig-lamig na. Ngunit ngayon ay nararamdaman nila na tumataas na ang temperatura. Dumadami din ang mga bagyo na bumibisita sa kanilang lugar at nag-i-increase din po yung frequency ng pagbaha at pag minsan naman ay ang tagtuyot. Next slide, please. Ano yung mga challenging concerns nila on the environment? Yun yung sinasabi nila na yun nga, stronger typhoons, nag-i-increase ang frequency ng flooding or pagbaha. Sa economic concern naman, kulang sila sa kapital o access sa credit facilities. Kalimitan ng ginagastos nila sa kanilang pagsasaka ay galing sa sarili nilang bulsa. Sabi nila may kakulangan din sa supply ng farm inputs at tumataas na rin ang presyo ng mga farm inputs kaya hindi sila nakakapaglagay masyado ng mga kinakailangang inputs para sila ay mas maganda ang maging ani. At kakulangan din sa mga alternatibo pa na pagkakakitaan sa kanilang lugar. Next slide, please. Sa institutional or social concerns naman, ang sabi nila ay kulang ang kaalaman nila sa magandang pagpapatupad o magandang carry out ng kanilang
agricultural activities. Kulang din sila sa training programs. Bihira din ang mga training programs na ginaganap sa kanilang lugar. May mga nagsabi din na meron daw mga local officials na hindi din maganda ang pagpapatakbo kaya naaapektuhan ang kanilang pagsasaka. At of course, there are times din na insufficient yung government support sa agriculture. Next slide, please. So, bali po dun sa datos na nakalap ng aming pag-aaral, mula sa aming pag-aaral, ay nagsagawa po ng financial feasibility analysis and market feasibility analysis sa mga potential po na produkto na maaring magamit ng mga farmers sa kanilang lugar. Ngunit yung tiningnan din po namin, kinonsider din po namin, ano-ano ba yung mga bamboo na meron doon? Gaano ba kadami? Ano-anong klaseng species ang meron doon? Kasi ang bawat species, kagaya nung nakaraang pag-uusap, nung nakaraang talakayan, hindi lahat ng species or uri ng bamboo ay pwedeng gamitin sa isang gamit. So ito ay tiningnan namin. Yun din pong skills ng mga farmers. Tiningnan din kung ano ang mga kakulangan at kung ano ang meron sa lugar. Sino ba yung mga bibili? Nakagawa nga ng produkto, pero meron bang bibili? Tiningnan din po namin yon. At tiningnan din po namin yung mababa lang muna na kapital. Kasi nga po, nagkukulang na nga sila sa kanilang mga kapital na sa pagsasaka nila, ay kailangan din po naman hindi ganun kataas ang kapital na gagamitin para sa enterprise na i-develop dun sa area. Next slide, please. So, ang mga potential na produkto na nakita po namin na pwedeng pagtuunan ng pansin para dun sa enterprise na yon ay kaing, charcoal with bamboo vinegar. Ito po yung, hindi talaga siya vinegar, pero ang technical term po ay pyrolignous liquor, na ito po ay lumalabas habang ginagawa yung charcoal, dun sa process ng charcoal. So mamaya i-discuss ko sa inyo yan. Furniture, pickled bamboo shoot, na-discuss din po ito noon ni Dr. Bing Lit, nung yung kauna-unahang presentation ng bamboo professionals, pickled bamboo shoots, bamboo slats, bamboo skewers, at handicraft. So, ano po ba ang napili? So, nasabi namin or masasabi natin na bukod po sa pagsasaka, ito pong mga potential na produktong ito na maaring gawin ng mga farmers ay maaari nilang gawin habang sila ay nag-iintay, habang sila ay nag-iintay pang lumaki ang kanilang mga sinaka, mga vegetables, rice, or fruits. Kasi sa Mindoro ay marami din pong fruits. So, ang napili nila ay ang kaing. Unang-una ang kaing dahil sa mababang kapital at mayroong mamimili ng kaing. At another pa na pili nila ay charcoal with bamboo vinegar. So, bakit po rin charcoal? Kasi ang dami pong Taiwanak doon sa lugar na yon, yung Kawayan Kiling, na medyo marupok at hindi siya pwedeng gawing charcoal or hindi siya pwedeng gawing kaing or yung iba pang gamit kasi masyado nga pong marupok. So, napag-desisyonan din po na bakit hindi natin gawin o i-introduce na yung kawayan na Taiwanak na yon ay gawing charcoal. Total, pinamimigay lang nila yon or pinababayaan lang magsukal or mabulok. Bakit natin hindi gawing uling? So, next slide please. So, nung after na natin na ma-introduce sa kanila, nabuo na po ang G. Antonino First Bamboo Farmers Association, na ito po ay na-register na with the Department of Labor and Employment noon pong June 28, 2022. At ang asosasyon din po ay na-register with the Bureau of Internal Revenue noong July 25, 2022. Next slide, please. So ano po ang aming ginawa matapos na sila ay mabuo? Nag-conduct po kami ng seminars sa kanilang roles and responsibilities at as officers and members at
itinuro din po namin sa kanila na kailangan dapat magka-use of rock agreement. Bakit po? Para saan po yung use of rock agreement? Kasi po, nakahiling din po ang aming proyekto mula sa DA na magtayo ang mga farmers ng isang warehouse shed na paglalagyan ng kanilang mga produkto after na ito ay magawa na at doon ay mai-imbak nila. At yung warehouse shed na yon ay pwede ding doon gawin ang kanilang lahat ng activities like meetings, pwedeng may office din sila doon para doon nila tatanggapin ang kanilang mga katransaksyon. Ngunit, kailangan kung saan itatayo yung warehouse shed na yon, ay dapat may agreement between the owner and the association para ho protection sa bawat party. So next slide please. So after that, no, bukod pa sa lagi-lagi namin pakikipag-usap sa kanila, pagme-mentor sa kanila at pagpapaliwanag ng mga iba-iba pang gawain, nagkaroon din po ng training on bamboo clump management. Yan po ito po yung pinapakita. I think ito po ay isang araw nila halos nilinis. Ito pong kumpol na ito sapagkat napakasukal po at dami na po ng mga tuyo at mga hindi na, yung mga patay na kawayan. So yan, tinuruan sila para mas mapabilis ang pagsibol ng mga shoots, ng mga labong. Kasi kung maganda ang clump, mas maganda po ang growth ng kawayan. Next slide, please. So tinuruan din po sila kung paano po gumawa ng kaing. So ayan po. So ayan, meron silang trainer na nagtuturo paano pagkayas, paano ang paglala, paano ang pag-finish, paano ang paggawa ng base. So yan, tinuruan din po sila. So ang Mindoro po ay fruit-producing province. At ang kaing ay pinaglalagyan ng prutas papuntang Maynila, Boracay, Occidental Mindoro, at sa mga karatig lugar. So ngayon po ay rambutan, lansones, avocado. So ito po ay kailangan para mai-market at madala itong mga produktong to sa mga iba-ibang merkado. Next slide please. Nagkaroon din po ng training. Ito po yung sinasabi ko kanina na charcoal making and capture of pyrolignous liquor. So kung titingnan nyo, ayun yung charcoal na nagawa. Alam nyo ba na nung sinasabi namin sa mga farmers at sa mga iba pang mga tao sa Mindoro na pwedeng gawin ang kawayan na uling. Kami po ay pinagtawanan. Sabi nila, hindi ba yan ay madaling mag-abo? Hindi ba yan ay mababa lamang ang sindihan mo lang, mamaya wala na, abo na siya. Sabi namin ay meron pong teknolohiya na pwede siyang gawing uling. At napatunayan po namin sa kanila, kaya po sila ay napaka-excited talaga na mag-produce na nitong charcoal na ito. At haba po, kung makikita nyo, may mahabang kawayan na nakatutok doon sa may drum. Yan po yung, sabi ko sa inyo kanina, na lumalabas na liquid at kinakapture po nila yon. Kanila pong anong tawag doon, yung tinitipon. At pwede po ito, alam niyo po ba na pwede itong gawing disinfectant sa mga koral ng baboy para po maalis ang langaw sa mga manukan at yung amoy sa manukan, gamot sa galis ng aso at iba pang hayop, fungicide sa banana at rice at iba pa. So yun po ang mga gamit na ito na pwedeng ipagbili at magamit din ng mga farmers doon sa lugar nila. Next slide, please. At para mas mapalawig pa ang kawayanan sa barangay, ang mga farmers ay tinuruan kung paano magpadami ng planting materials. So ito po, nagsagawa din ng training on how to propagate bamboo planting materials. So next slide, please. So moving forward, so natapos na po yung isang taon, di ba? Na-mention ko sa inyo, 2021 to 2022. Ano na? Ano na ang nangyari? Hindi po ba parang bitin yung proyekto? Hindi pa pwedeng iwanan ang mga farmers ng
sila lamang kasi hindi pa sila ganun ka-empowered. So kami po, ang Bamboo Professionals Incorporated, ay humiling muli sa DA Mimaropa ng pondo through a proposal. Gumawa po kami ng proposal para po maisagawa ang phase 2. So ang phase 2 po ay magsasagawa po uli ng mga refresher courses sa lahat po ng mga sinabi ko sa inyong training kanina na ginawa, magkakaroon po ng refresher course. So, mas paiigtingin pa po ang kakayahan ng asosasyon hinggil sa leadership, sa financial management, at enterprise management. Ang warehouse po na nasabi ko na sa inyo kanina ay nagawa na po ng design ng isa pong engineer mula po sa DA Mimaropa at naipresent na rin po sa mga farmers yung design. So ang mga farmers po, nagbigay na rin po sila ng comment base po dun sa kanilang pangangailangan. So nag-mention po sila na kung pwede ba, laki-lakihan yung working area, dagdagan dito ng ganito. So nai-present na po at ngayon po ay nire-revise na po yung design para po pag dumating na po yung pera ay itatayo na po yung warehouse shed na yon. Ayon din sa isang kaing maker sa Rojas, Oriental Mindoro, ay kulang at kulang ang kaing. Dahil sa tagprutas ngayon, nasabi ko na kanina, at dahil ang mangga pala doon sa Mindoro ay 3 times a year kung i-harvest. So every 120 days, sila ay nag-harvest ng mangga at yun ay dinadala nila sa iba-ibang lugar. So talagang kailangan ang kaing sa Oriental Mindoro. At ang uling naman po, ang pamalit sa uling na ginagawa galing sa punong kahoy na ito po ay pinuputol mula sa ating mga kabundukan. So, meron din pong isang balita na nakarating sa amin na ang ano pala po, ang Puerto Galera ay meron na po paminsan-minsan ay nakakaramdam din sila ng kakulangan sa uling dahil sa dami ng turista na nagluluto, nag-iihaw. So ito po ay pwede ding market ng ating mga farmers. So, ano po ba ang mga positibo na mga inaasahang maaring mangyari? So next slide please. So magkakaroon po ng alternative sources of income and improved economic situation. Ma-expand po yung bamboo areas with positive impacts on the environment at saka community. Mai-increase din po ang awareness ng value of bamboo. Hindi na po nila pababayaan na masira lamang at magsukal ang kanilang mga kumpol ng kawayan. Magkakaroon din po ng increased tourism, agriculture, and economic opportunities sa Gloria kasi po mas madadagdagan ang areas na pwede nilang gawing mga tourism destinations, kagaya po ng kanilang farm demo and nursery sa Malubay. Tapos yung increase in tourism activities, magkakaroon din po ng increase in the demand for bamboo charcoal and other bamboo products. And yung fruits po na sinasabi ko, na tumataas din ang demand, magkakaroon din po ng increased demand for kaing. So next slide please. Pero bukod po sa mga positive naman, maaring may challenges din na makaharap ang ating mga magsasaka. Kagaya po nung insufficient capital. Hindi rin po ganun kadami ang kapital na meron para sa farmers, kaya maaring ma-encounter nila yan. Inadequate or higher priced raw materials. So kung kulang ang kawayan, maaring tumaas ang presyo nito at inadequate market linkages. So next slide please. So paano natin maa-address tong mga challenges na to? Ini-recommend po namin na sana yung LGU, which we are always in coordination and collaboration with, at saka po yung Department of Agriculture, should encourage yung mas malawak pa na pagtatanim ng bamboo not only in Gloria but also in nearby towns. And na-mention ko po kanina, meron na po tayong bamboo advocate sa Department of Agriculture in the person of Sir D.V. Savellano na maari pong mas mapag-igting pa yung mga pananiman ng kawayan. At i-disseminate din po ang information at ituturo po sa farmers saan sila pwedeng mag-avail
maaaring tulungan din silang mag-avail ng financial assistance sa mga government and private agencies, kagaya po of course, ang Department of Agriculture, meron din silang mga programa dyan. Ang DOST, kagaya po ng Grants in Aid na na-mention ko earlier, meron silang programa, at ang Land Bank. Ma-enhance din po, sana ay i-enhance din po ang leadership, management, and conflict resolution skills of the association's management team. So, kung maganda ho ang asosasyon at buo ang kanilang pakikiisa sa isa't isa, ay sila po ay yung challenges na mamimit nila ay mas madali nilang malalampasan. So, next slide please. So, bago po ako magtapos sa aking presentasyon or sa aking presentation, buong puso po kami nagpapasalamat sa Department of Agriculture, Climate Resilient Agriculture Office or ang CRAO, ang DA, RFO, Mimaropa for the financial assistance, yung UPLBFI, yung foundation po for the project management support, the Oriental Mindoro Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office, para sa kanilang pag-assist sa amin para ma-register yung asosasyon. At of course, yun pong municipal officials ng Gloria, headed by Honorable Mayor Herman Rodeherio, and yung yun pong barangay officials ng G. Antonino, na led po siya by Honorable Chairman Gregorio Favorito. Sila po ay laging nakatutok, lalo po si Barangay Chairman Favorito. Sila po ay laging nandun at hinihikayat at binibigyan po ng mga uplifting words yung mga farmers or members ng association para po suportahan ang ating project. And kami po ay nagpapasalamat din sa Future Earth Philippines and the NAST Events Management System for giving us the opportunity to share our work in Oriental Mindoro. And ang lagi pong sinasabi ng aming Bamboo Project team, together, everyone accomplishes more. Maraming pong salamat. Ayan. Thank you. Sige po, Thank you. Dr. Razal, meron po ba kayong sasabihin? So napagaganda po ng paglalahad na isinagawa ng aming project leader, si Dr. Rivera, sa gitna po ng pandemic, nung panahon na ito ay in-implement. Doc Marlene, matanong ko lang, kumusta naman po yung paano po ba tinanggap ng mga farmers yung mga pagsasanay na isinagawa natin doon? Sila po ba ay winelcome po ba nila yung ating grupo at hindi naging mahirap para sa atin na kumbinsihin sila doon sa mga gusto nating mangyari doon sa kanilang barangay? Opo, salamat po Doc Razal. Actually po talagang sila po ay super excited. Winelcome po nila sapagkat alam po nila, and ito i-share ko rin, nakita po nila ang ating sinseridad. Nakita po nila na tayo ay hindi kagaya, sorry po, meron po sila mga nami-mention na yung iba daw po hanggang training lang. Tayo po ay talagang pina-follow through natin. Talaga pong tayo ay laging nandun at lagi po tayong nakikipag-usap sila. So yung mga trainings po na isinagawa ay tunay pong kanilang winelcome. Siguro pwede din si Forester Robert na mag-share. Sa makatwid, Doc Marlene, ay hindi natin iiwanan yung barangay hanggat hindi natin na isa sa katuparan yung malaking proyekto na ating nais na magawa, yung pagtatayo ng warehouse. Ano ang status nito? Yung warehouse na itatayo natin doon? Ang pagkakasabi po sa akin ng mga taga Mimaropa, ang pondo po ay nai-download na. It's a matter of yung mga pipirma, may mga pipirma pa po. Siyempre, alam nyo naman po sa gobyerno, maraming mga pirma-pirma. Pero meron na pong design. Meron na po na ipakita na po sa farmers, na i-present na po nung nagpunta kaming huli nitong last month po. And tuwang-tuwa po ang farmers kasi nakita po nila na talagang totoong-totoo na ang ating project at sila po excited na excited. Ayan. So hindi po natin iiwanan. Meron din po tayong mga champions bukod po kay Undersecretary D.V. Savellano, sila Dr. Halos, sila
Ma'am Alice ng CRAW, si Director Alice, sila po ay ating champions din para sa bamboo at nasabi nila na ito pong ating proyekto ay proyektong malapit sa tiyan. Yun po ang words nila, malapit sa tiyan. Na meaning, hindi po or makakatulong po na maiwasan ang pagkagutom ng mga farmers. Okay. Kasama din ho natin si Forester Natividad, isa rin siya sa mga nag-implement ng training components po ng ating project. At alam ko, sinanay yung mga farmers upang gumawa ng kaing, gumawa ng charcoal. Forester Robert, hindi ho ba mahirap gumawa ng kaing? Ano ho bang mga skills ang kailangan meron ng isang farmer para matutunan niya ang paggawa ng kaing gawa sa kawayan? Madali lang naman yun. Ano? Kaya numpisahan namin sa simpleng produkto, sa simpleng skills. Kaya yun ang naibigay natin sa kanila sa training at yun din naman ang gusto nila. No? Madaling matutuhan. Ang medyo hirap lang sila nung kami nagtitraining, yung pagkakayas. Ano? Pero pag nasanay na yon, madali na yon. Yung paglalala, meron ng ilan na marunong maglala. Yung pugaran ng manok, ay halos yun din. Ano? Iba lang yung shape. So, sila naman ay madaling matuto. Ganon din yung paggagawa ng uling, simple din. Pag nasindihan ng umaga, pagdating ng 6 na oras, luto na yung uling. Actually, pinagsabay nga namin yun eh. Sabi ko, pwedeng pagsabayin tong dalawa na produkto. Umpisahan yung uling sa umaga, tapos habang niluluto yung uling sa drum, ay naglalala. Yan, monitor lang yung apoy ng ng pag-uuling. So tama-tama, 4:00. Tapos yung paglalala, maglilinis na sila dun sa kanilang pinagtrabahuan. Tama-tama rin na matatapos yung pag-uuling. So yun, pwedeng pagsabayin yung dalawa. Okay. Kung sanay na ang isang farmer na gumawa ng kaing, sa isang araw kaya, Forester Robert, mga ilang kaing ang pwedeng magawa at sapat kaya ang kikitain ng isang farmer sa dami ng kaing na magagawa niya sa isang araw? Well, pagka beginners, kaya ng mga 15, no? Na kaing. Pero pagka sanay na, kaya ng 30. Yun ang experience ng iba, no? Lalo na yung nagturo na kinuha namin from Rojas. Sa kanya, mahigit na 30 kaya niya maghapon. Sir, magkano po ba isang kaing? 25 pesos. 25 pesos. Tapos meron na po talagang available market for that. Meron nga yung nabanggit ni Dr. Rivera kanina, 1,000 nga yung in-order ng Rojas. 1,000 kaing. So, doon ang pinakamalaking bagsakan ng mga prutas na dadalhin sa Rojas City, ganyan, sa Boracay. So, kailangan nila yung kaing at saka yun nga, yung kaing na yon ay one-way use. Isang gamit lang, hindi na uulitin. Kaya marami talagang kakailanganin. Pareho ba yung species na ginagamit sa paggawa ng kaing at sa paggawa ng charcoal? Nabanggit kanina ni Dr. Lee na Taiwanak ang ginagamit sa charcoal. Doon sa magkaiba, magkaiba, no? Yung ginagamit sa kaing ay yung ating kawayang tinik. Tinik. Kasi maganda daw na ilala, maganda siyang kayasan. Ngayon, yung Taiwanak o kawayan kiling na hindi pinapansin, hindi ginagamit, yun ang talaga nating itinuro na gagamitin sa paghuhuling para may pakinabang din yung mga tao. Pero bukod doon, yung waste sa paggawa ng kaing, yung puno ng kawayan, at saka yung dulo, pati branches, ay pwede ring isama sa paghuhuling. Yan.
Meron pong question dito sa ating Q&A, no? Box. Sabing ganon si Miss Annabel Sorara from Radyo Aguila, Net 25. Sabi niya, I love that, yung proyektong malapit sa tiyan. Having said that, Dr. Merlin, would you Yes say po. that maa-attain ng ating bansa ang food security? Maraming salamat po. Very informative po ang mga pahayag po ninyo about bamboo. To date po ba ay nadadagdagan ng ating bamboo farmers at ano po ang kanilang age range? So may tatlong questions Tatlong po siya. tanong. Okay. Sige po. Yung una po ay kung maa-attain natin ang food security. Yes. Yun po ba? So, magsisimula po muna tayo sa ano po ba ang meron sa bamboo na pwedeng gawing pagkain. First of all, yung shoots. Ano ang pwede sa shoots? Pwede siyang i-pickle, pwedeng ilaga at gawing pagkain. Ngunit kami ni Sir Robert nag-uusap ng isang araw, pwede siyang gawing flour, bamboo flour. Yes. At very simple lang daw po din ang paggawa. Di ba, Sir Robert? Ano yung sinasabi mo? Paki-explain and then sasagutin ko later yung dalawa pero pang yung tanong. labong po yun, yung gagawing ano? Yes po, Okay, yes po, yes po. Ganon So, din yung paggayat sa labong na kinakain natin, di ba? Ida-dry lang yon, then ipopulverize. Ngayon, yung flour, pwede nang ihalo sa paggawa ng pandesal, basta mga baking products. Pwede na ihalo. At ang come-on dito ay rich in fiber, rich in minerals and vitamin, yung labong. Ay, exciting yan, ano? Tinapay, tapos pagka ninid mo siya, yung tinapay, korting bamboo din para maganda din ang ano. Meron na nga gumawa ho, bamboo desal, ano? Okay. Sina Dulce, pangalan nun, si Attorney Dulce. May bambutido. Ayan, may bambutido sila. Naku, dapat actually, ginawa rin coffee ho, yung labong, ginawang coffee. Baka next time po invite natin yung gumawa ng tinapay na yan at para yan, si Dulce Ponsalan, Attorney Dulce Ponsalan. Sige po. Meron pa tayong tanong dyan. Yes po. Oo, pero nauna po natin ito sa anonymous attendee. Why not reuse po yung bamboo basket as hen incubator for hen brooding and egg hatchery? Yan po yung pugaran na sinasabi. Pwede. Bakit hindi daw po pwedeng i-reuse? Kasi di ba meron tayong reuse, recycle. Yes. So bakit hindi? Yan. Well, yung design kasi nung kaing na yan ay hindi ganun ka-sturdy, hindi ganun katibay. Design talaga na isang gamitan lang. Kaya mura lang na after na alis yung laman, prutas, ginagawa na lang siyang basura. Ganon. Basura. Pero kung yung balat ng kawayan ang ginamit sa paglalala, yon, matibay yon. Ito yung loob ng kawayan Okay. Baka mas mahirap naman yun. May protection po ba yung mga farmers habang ginagawa nila yan? Baka nakakasulubsob, no? Baka mahirap yan. Anyway, so... May guantes naman kami pinagamit ko noon. Meron. Si CM Gonzalo Serafin. Yes, sir. Go ahead po. May question po kayo. Yes. I mean, thank you for the presentation. I do like that you're working with a viable community in Mindoro. Nice to see you again, Ramon Lasal. I mean, last time we saw each other was my talk in Los Baños almost 3 years ago. Just for your information, I was mentoring a recent awardee of the Quezon City Startup Community. They were awarded 1 million pesos a week ago. And their product, out of a chemist coming from Ateneo, is producing silica from bamboo parts, mainly leaves. And they're producing it for cosmetic industry. I connected her for the incinerator component for producing their finished product with Filmec and some of the existing incinerator systems that can be designed to make the silica product that they wanted.
So they just received 1 million, and they were asking me, of course, where to get the most appropriate source for bamboo. And I was mentoring the team for commercialization in FTRDI 2 years ago with Mulong Agangan as part of my Balik Scientist activity. And we were looking at the bamboo flattening machine that was being used to produce furniture, to make desks and chairs for DepEd as mandated by law. And part of the challenge that was encountered by the Furniture Association of Pampanga at that time during the pandemic was not enough having raw materials, and if ever, the price of the raw material is more expensive than the available wood that they can use. So they had a contract for 4,000 chairs and desks for bamboo as a raw material, only to not fulfill the contract with DepEd at that point because of the lack of raw material. And when we did talk to Dong Rasco, Ramon, where the appropriate plantation that would require to supply such a furniture association, they needed at least minimum 100 hectares of 3 to 5 year old bamboo plantation. And Bayambang, under Mayor Kiambao, were still very early in that game. This is 3 years ago. And hopefully by this time, they might have enough production for supporting the engineered bamboo industry. I'm just sharing this because I like that you have a Bamboo Professional Inc. group to support this industry. Sa akin, ang interest ko lang to is to share the information because I do help all the technology, research and development and commercialization, not only in NAS and the UST, but in the ecosystem in the Philippines. So with those, I think I need a point person, maybe it's Mon, Ramon and I are already cybermates, to see how to connect you guys with these people developing products and materials for bamboo and see if we can circle back. Definitely kung merong common activity that you can already do in Mindoro to create more value added. Maybe it's a silica product since you're already incinerating or partially oxygenating or burning bamboo. Maybe we can divert some of the charcoal towards producing more silica, which I think is part of the leaves, not even the stem. There might be an add-on, So I will try to see I'll talk to the proponent in Ateneo that just received the grant and the money and look at the supply option with an existing group with you guys in DPI, I guess. I will be in Los Baños in the 30th month. If we wanted to set aside and bringing some industry adapters for fermentation naman and for biotech. But we were there for the UP System PTBDO anniversary of Los Baños. But if you want to set aside half an hour to talk about it, if we want to do a quick visit to Mulong Agangan and FPRDI to see where they are in their bamboo technology commercialization. I've not seen them for 2 years, but maybe it's a good time for us to kind of circle back and connect the whole ecosystem of bamboo. Kasi my only question for the group, that's the information sharing. There was supposed to be a Visayas initiative for the Bamboo Innovation Council. I don't know where it is now. Maybe you know better than I do. But there's supposed to be a 17,000 hectare plantation effort. Again, Mindoro is still Mimaropa, so that's Region 4B. So this is not even the Visayas initiative. I'm so happy that you guys already started and organized in Mindoro. But there's that initiative also in the bamboo innovation. I don't know what it is. Maybe you can share something. I missed some of the sessions with Doc Luli here in the last 4, 5, 6 weeks because I'm also abroad. But definitely, I always enjoy the sessions that we have here. Good venue also for information sharing and of course, what's happening else in the whole SMT ecosystem. Yun lang. Maraming salamat for sharing, Dr. Thank you, Rivera. CM Serapika. Thank you. Thank you. Nice to see you again, Ngayon Ramon. pala, may kakampi din tayo sa DOST pagdating Yes. yan. Okay. Sa mga kailangan nating hanapin yun, yung sinasabi ni Sir, nasa na yung bamboo initiative na yun. In the Visayas, Sir? Yes, there's one, kailangan but nating mahanap yan. But the more active machinery, equipment, steam explosion, and bamboo flattening is already in existence for more than 10 years, I think, in
Los Baños under FPRDI So can pwede, accelerate actually if indeed the kaing production can be mechanized to fulfill the 1,000, I can para hindi definitely, na manual, ano, sir? hindi Ano? lang manual, para matulungan naman natin si Forester Yan, Natividad yan. na Yes. hindi lang Yan 15 o lang 20 o pala. 30, kahit na 50 kaya. Kung mabilis yung Hindi lang kayas, mabilis 15, ano? yung Opo. flattening, sila na lang magwiwip at at mapapabilis yung production. Yan. So, kausapin natin si Mulong Agangan, ang director ng FPRDI, kung may itutulong ba sila, Mon. No? Yun lang. Salamat. Salamat po, May CM, Sir I Rapica. respond Thank to you so some, much. yeah, may I respond to sir. some of the issues raised by Sige, sir. Dr. Serafica. Regarding silica from bamboo, not all species of bamboo have the same silica content. And as far as studies on the silica content of different species of bamboo, we found na yung buho ang pinakamataas ang silica content. And we welcome the initiative being done by this Ateneo researcher. But there is also an a similar initiative at UP Los Baños College of Forestry and Natural Resources, Department of Forest Products and Paper Science. They're also doing research on nanosilica from bamboo. So perhaps we can connect these two groups so that they can work together on harnessing the silica content of bamboo. You are correct there, Dr. Serafica, na na-develop na yung FPRDI, yung flattening machine. Unfortunately, hindi pa rin siya fully utilized. So I think we have to also find possible adapters of the technology in the private sector para mas magamit yung kanilang na-develop na machines. And then regarding the Visayan Innovation Council, trying to establish 17,000 hectares of bamboo. From what I know, meron ding initiative ang Caritas. And I don't know if if they are part of the 17,000 hectares that are being developed for the Visayas. Pero they have already contacted actually the Bamboo Professionals Incorporated. I think there's an archdiocese in Iloilo that is trying to establish bamboo plantations, and we are actually open to collaborating with them on establishing bamboo plantations in several dioceses. So siguro baka kung bahagi ito, then I think this project is well on its way to being completed. So, yan lang po ang aking alam. But unfortunately, wala ako sa Los Baños August 30. I will be going to Cagayan on another bamboo project. We are actually piloting an apps, a mobile apps for the inventory of bamboo. And this is being funded by the Department of Trade and Industry. And itong apps na ito, you don't need to be connected to the internet to be able to collect data on bamboo. Kaya lang, once you are connected, then the data can be deposited into a repository that is centralized repository, so that antimano ma-aggregate natin yung data from different locations in the country. So magkakaroon tayo ng idea how much bamboo is available, not only for one province but for several provinces na kung saan namin gagawin yung pag-pilot nitong mobile apps na ito on bamboo. We call this the Bright Map, and this is being funded by the Department of Trade and Industry. Thank you, Dr. Rosal. Definitely, I work with Father Tito Kaluwag of Caritas Philippines and Bishop Bagaporo. So let's circle back on the diocese aspect of the bamboo initiative. So, and then on the application, one thing that I just wanted to highlight, is I work with DTI also, with Tita Aldaba on Industry 4.0, is on the question of sustainability forestry registration of wood products in the Philippines. It's one of our biggest problem of the furniture industry, in that we need to ensure that the raw materials we use for furniture needs to have a sustainable
assessment for it to be marketed in Europe. And what's happening is, since we don't have enough wood that are certified, we have to import it from Indonesia and Thailand and Malaysia, I think, somehow, to be imported here to make the furniture to be exported to Europe na mamahalan. So if you can incorporate this sustainability certification for the bamboo as part of the wood sustainable raw material, pakitignan na lang, pakimention sa kanila sa DTI, maybe that's an add-on work, an add-on, hopefully add-on funding, but that's the biggest problem right now of the wood furniture industry. If you guys can help out on that part. I just wanted to mention it. Again, I'm not no initiative right now on that part, but since you're already doing the mapping and the raw material, baka pwede nyo nang isabay yung regulatory function for sustainability assessment. Anyway, SDG naman itong session na to. Payag naman si Doc Luli na ipasok yung aking SDG initiative there. So, thank you for the sharing, guys. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po, CM Serafica. There's another one. Ito naman parang comment lang from Miss Yvonne May Abauretes. I really love this. Additional benefit po ng mga CBFM farmers namin. Pwede naman palang sa food na value adding. And then from anonymous attendee, do we have program that promotes the great farming of Kawayan Tinik, utilizing it to lessen the deforestation and lessen the illegal loggers due to diverse source of income, which is now bamboo cultivation? Philippines, one of the most ideal place for Kawayan Tinik due to typhoon and watery archipelago. Ayan. Meron daw po ba program that promotes the great farming of Kawayan Tinik? Merong inuumpisahan, and I think this will be launched during the birthday of President Marcos, yung tinatawag nilang DDM ng kawayan. Buong bansa magtanim ng kawayan. And this is a program being spearheaded by the Philippine Bamboo Industry Development Council, and I think this will be launched. Hindi ko alam kung kailan na birthday ni BBM, but this is going to be an initiative that will that would encourage many individuals to participate in the planting of bamboo. Dr. Merlin Rivera, kanina Yes po. tanong kasi si Miss Annabel Sorara. Oo nga po, Yun. yes po. Yeah, hindi niya daw nasagot Ano yung nga po dalawa. yung nga po yung una niyang tinanong? Yung una tanong, nasagot niyo yon, pero yung Yes second po. yata is dumadami ba yung farmers na nagpa-plant ng bamboo? I think that's the second question. Miss Sorara, ano ba yung third question mo? So, dumadami daw po ba yung farmers na nagtatanim ng bamboo? Kung sa Mindoro, ngayon po pa lang siya kumbaga nag-encourage ng mas maraming tanim. Pero based dun sa mga napag-usapan kanina, marami ng mga companies, institutions, kagaya ng Caritas and other private institutions na nagtatanim na po or nagsisimula ng magtanim. So, medyo ibig sabihin may promise, no? Oh, yes po. Yeah. Sabi nga, Ayun pag nagtanim once, hindi ka na kailangan magtanim uli, di ba? Ayun pala yung kasi kumukumpol na siya. Kumukumpol na siya. Yung third question pala po, ano daw yung age range ng mga farmers? Okay, age range ng farmers. Meron kaming ilang taon nga ba si Patrick? Mga 30s, nasa 30s. Meron din kaming mga seniors. So parang ganon. Pwede pa ako, senior. Yung mga seniors, kung ang kanilang hindi sila makapag-participate, halimbawa doon sa paglalala, sa pag-uuling, yung mga family members nila, ang amin namang tinetrain. So, ibig sabihin, mas naaano din yung family nila. Nai-increase din yung opportunities for the family and for the farmers. Okay. There's another question here, anonymous attendee. How to be part of that program of bamboo program implemented by the government? Sino daw yung dapat i-approach? Ganito po. Under the Philippine Bamboo Industry Development Council, in-encourage din po ang pag-create ng mga tinatawag na Regional Bamboo Industry Development Council
sa Provincial Bamboo Industry Development Council. So ang pwede siguro natin kung gawin ay alamin natin kung dun sa probinsya natin ay naitatag na yung mga Provincial Bamboo Industry Development Council. Ito po kadalasan ang namumuno nito ay ang provincial governor at marami pong government agencies ang kasama dito katulad ng DTI, DENR, mga local governments po ay bahagi ng mga Provincial Bamboo Industry Development Council. So so alamin lang po natin kung meron ganitong grupo sa ating at kung wala naman po, pwede rin po tayo magtanong sa pinakamalapit na sentro sapagkat ang sentro po ay tumutulong din sa pagpapalaganap ng pagtanim ng kawayan at may mga sentro na namimigay pa ng mga planting materials ng kawayan. So kung gusto po nating ma-involve ay basta alam po natin kung saang lugar pwede tayo magtanim ay pwede po tayo humingi ng assistance mula sa ating respective Bamboo Industry Development Councils o sa sentro sa malapit sa ating lugar para matulungan tayo na makapagtanim din tayo ng kawayan. Yan. Yun, nakataas ang kamay ni Academician Evelyn eh. Ma'am, sige, go ahead po. Yes, ma'am. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat, Dr. Rivera. Dr. Monrazal, kumusta na? Hi, ma'am. Good afternoon po. Sir Robert, CM Al Sarafika, good to see you. And of course, si Steph nandiyan palagi. Parang wala pa rin tayo nung talaga ng model na community, no? Na po pwede nating sabihin, ito talagang value adding ang ginagawa nila sa kawayan. Mula sa paglalabong, ito po panglabong lang, ito pang ganyan. Parang wala pa rin tayo na po pwede nating ipagmalaki o pakita na gumagana at maganda ang baka pwedeng kumuha tayo sa mga karatig bansa ng ganitong models. Noong nakapunta ako sa Sri Lanka, meron silang park na talagang puro bamboos, ang ganda-ganda. Lahat ng klase ng species ng bamboos nandoon. Nung sa Kyoto naman, punta ako kahit saan kaata magpunta, may mga, di ba, mga bamboo groves. So, maganda sigurong pakita natin sa ating mga farmers din, communities, eto mga model, talagang ginagamit nilang lahat, ang parte ng bamboo, walang masasayang. So, para mas madaling nilang siguro din alam mo talagang pag nakikita ko yung mga natin ang kailangan natin talaga yung value adding na hindi na kailangang nandun lang sa community na yon, pag pinagbili nila mas mataas ng value, hindi yung raw materials, no? Pero nagagalak ako at ito ay at least talagang hindi naman nasimulan ngayon, no? Kasi matagal ng sa FPRDI at sa CFNR, matagal na ginagawa. Pero talagang kailangan madala na natin sa communities. So magandang pag-aralan nyo kung paano ipupush talaga na sa community na. At congratulations to Dr. Merlin sa Mindoro. So ianuhin natin yan, baka ahead na sila, no? Kesa sa iba. Pero ang maganda siguro talagang pag-aralan na pwede bang isulat nyo na for the general public. Tapos iimbitahin ko rin si Dr. Rivera, si Dr. Rasal na magsulat ng more technical ganyan. No, maraming pong salamat. Salamat po. Thank you, Academician Mendoza. Yun pong sinasabi nyo na sana ay merong isang model area. Inuumpisahan na po yan sa Gloria nga po. Meron na silang demo farm, meron na silang iba-ibang species na naandun na nakatanim. Meron na silang nursery doon na parang demo rin kung paano mag-produce ng planting materials. Pero pinag-uusapan nga po namin sa team na itong second phase ay siguro makikipag-usap uli kami at makikimas coordinate sa mga local government officials, especially yung mayor, na maaring ito po, magkaroon na ng parang demo farm na parang doon sa kanilang demo na yon kung ano-anong parts ang pweddeng paggamitan or
ide-demonstrate, di ba ho? Actually, doon po sa kanilang farm, ay doon sa demo area na yon, may malapit na cave na ginagamit po nila ay parang, yun po bang ano, yung umakyat sa bundok na gano'n, tapos ang ano'y kawayan, na siyang skates pababa, yung mga roller skates na pababa, na kawayan na ang kanilang gamit. So parang sasakay, sa bawat sakay na gano'n, paakyat, tapos pagbaba, gano'n din. So may bayad yon, parang 30 pesos, isang sakay. Parang gano'n. So yun yung mga ways nila kung papaano din nila ipinapakita kung ano-ano ang gamit ng kawayan. So siguro pwede pong makipag-coordinate sa kanila through the project din po. Hindi ko ma-imagine yung merong ganon slide. Ano po yun? Meron silang parang trolley na ano? Oh, yun ganun po. Trolley cart. Oh, I see. Actually, hindi ko pa siya akala ko, ma'am, nakaupo lang sila at nagpapadaos. Joke. May nanghihila sa kanila or may nagko-control. May Okay. nagko-control. Sige po, Opo. may marami pang tanong, sagutin na natin to kasi naku, hanabi ko na nga, kulang talaga ang oras. So, sabi niya, I'm a PWD and I would like to participate in the program. What are the requirements? Ayan po. Ano pong program ang gusto niyang mag-participate siya? Doon siguro sa ano pag ano ng or baka pag manufacture na pag-hobby or something. Baka yun po. Mga ganon. Opo. Taga saan po siya? Hindi niya sinabi. Siguro tsaka hindi niya rin nabanggit kung ano yung disability kasi baka para din malaman natin ano. Pero anyway, I'm sure welcome naman because this is an inclusive ano Yes. parang intervention na ginagawa natin with the farmers, no? Opo. Para po kay Forester Robert. Ayan. As a forester po, saang mga lugar po sa bansa na masasabi po ninyo na abundant ang bamboo plantation po? Yan. Diyan ang medyo kulang pa tayo, no? Kasi Pero sa ibang bansa, karamihan, sir, wild pa yung ginagamit, pero may ilan na nagtatanim ngayon. Yung nga, sabi kanina, dumadami. So far, pinakamalaki na plantation na napuntahan ko at galing nga ako doon last week, yung CS First, ano? Sa Bayambang, Pangasinan. Pangasinan, okay. Yun ang pinakamalaki. Yung iba, tingin ko, mga 3 hektarya, 5 hektarya, ganun lang. And sa Mindanao, yung Giant Bamboo Resources, nagtatanim din sila. Hindi ko lang alam kung anong figure, ilang hectares na yun natanim. Pero yun kasi ang materyales, ano? Pero dumadami ho yung nagtatanim. Baka sir, yung Bamboo Professionals Inc., isa din siguro sa pwede niyong gawin in the nearest future is yung documentation siguro din ng lahat ng mga ganyan, ano, para din sa ating mga, alam mo, mga yung mag-raise din ng awareness sa ating mga Pinoy na meron ng ganito sa bansa natin. Kasi alam ko sa Korea, meron silang, ang ganda-ganda ng kanilang bamboo plantation. Napanood ko lang po yun sa telenovela. Pero tika ko. Pero siguro yung parang directory ng mga bamboo plantation, whatever. Siguro, darating tayo dyan. Miss Dada, nabanggit ko kanina yung ginagawa naming project on the inventory of bamboo resources. Sige po. So ito, doon sa aming initial survey na ginawa namin, yung mga lugar kung saan maraming kawayan ay sa lalawigan ng Pangasinan, sa lalawigan ng Iloilo. Iloilo. Ang mga bamboo doon ay kawayan tinik. Nabanggit ni Forester Robert na sa Bukidnon ay marami din. Ang pinakamarami naman doon ay giant bamboo. Pero hindi pa kasi kompleto yung survey na aming ginagawa. Giant bamboo. Yung pinanggalingan ni Malakas at Maganda ho yan, ano? Ay, hindi ho. Kawayan tinik ko ang pinanggalingan ng Kawayan tinik. Talaga. Kasi hindi natin native species yung hindi natin native species yung giant bamboo. So dapat kung tayo mga Pilipino, dapat kung anong meron tayo, doon tayo nagmula. Sir, may tanong nga dito. Ano po sa dinami-dami ng mga kawayan na natalakay po? Alin po ba ang pinakamadaling tumubo? Yan po ba ay yung kawayan tinik po ba talaga?
Yun lang ho ang talagang fully documented namin sa aming grupo, Okay. yung Kabayang Kawayan Tinik Tinik. lang. Pero ang pagtubo kasi depende rin sa lugar. Halimbawa, sa mga elevated areas ay hindi tutubo na maganda ang Kawayan Tinik. Mas angkop na ang itanim natin sa mga elevated places ay yung mga giant bamboo. Kung itatanim mo naman ng giant bamboo sa mga mababang lugar, hindi naman magiging giant. So, kasi namimili din po ng lugar yung mga kawayan natin. So, depende ho sa lugar at sa requirements ng bamboo, saan sila tutubo ng maganda. Okay. Thank you, sir. Nakataas pong kamay ni Sir Cesar Gomez. Go ahead, sir. Maraming salamat, Dr. Rivera, Dr. Rizal, Dr. Natividad, and to Dr. Serafica. Mine is not so much a question, but a strong suggestion. I think there's need for an industry-wide consolidation of sorts. Ang pagkakaintindi ko, bamboo is also possible for mining areas. Mining areas. And that will be a big, the mines will have the funds for big bamboo plantations. And further research both on the global market and on something like engineered bamboo. I don't know if engineered bamboo will already be doing something like wood, because I think wood is already viewed as a replacement for cement for high-rise buildings. I thought bamboo could be such a replacement, but hindi raw because of the hollow inside. I don't know to what extent this is true, you know. But basically what I'm driving at is there's need for an industry-wide coordination among the various groups. And my suggestion for BPI is to grow industry-wide. So don't just think of the small bamboo producers, but also the big ones. And I can also connect you to Attorney Dulce Ponsalan, who is one of the proponents, I think, of the bamboo industry. Maraming salamat. Thank you. Salamat po. Thank you, Meron sir. pong Ako pa? Yes, sir. meron pong initial memorandum ang DNR that actually prescribes that for the rehabilitation of mined out areas, dapat gagamitin ng mga mining companies ay 25% should comprise of bamboo planting materials. So And mabubuhay ang kaya isang sila, kagandahan sir, po doon? ng bamboo ay meron itong ability to sequester some of the, pwede siya for phytoremediation, yung Yun. kawayan. So ito sa magandang property ng kawayan. And Kasi thank po, you for the suggestion of Mr. Gomez that Cesar Gomez. So consolidate. mabubuhay po pala siya, sir, sa sa mined out areas. Kasi So, mabubuhay may po study kasi- po kaming ginawa doon sa Mogpog mismo, doon sa area kung saan talagang mined out na yung kanilang. At kinailangan pa pong gamitan ng bioremediation yung kanilang soil para lang mabuhay. Ang una pang nabuhay doon ay yung eucalyptus, no? Pero ewan ko lang po, hindi yata naisip na bamboo ang itanim. Wala ko nakitang bamboo doon. So, more on eucalyptus at saka nara na po ngayon. Nara yung tinatanim nila. Meron pong mga subsequent studies na ginawa si Dr. Nelly Agangan. Agangan. Siya nga po yung in-interview namin that time. Sa Mugpog. At gumamit na rin po siya ng kawayan as planting material in mined out areas. Very good. Ayan, ako sinabi ko na nga ba, kulang eh. Kulang, parang mag-aalas 6 na yata, sir. Ay, joke. Pero yan na nga ba sinasabi ko, na talagang kulang ang ating oras. Kaya itong part 3, I'm sure meron pang part 4. Kasi yung part 4, yung mga ni-request sa ating, ay, nakataas pa ngayon ng kamay ni Academician Cuevas. Yes, ma'am. Go ahead. Gusto ko lang ipaalam na yung grupo ni Dr. Merdelin Lit, yung dati ninyong naging padauhin ng unang kawayan, na ito ay grupo ni Dr. Agangan, pero retired na si Dr. Agangan, kaya pumalit si Dr. Merdelin Lit. At sinisimula na nila ang pagtatanim ng kawayan doon sa Mugpog. Yes. Kagagaling lang namin ni Dr. Lit nung Lunes sa Mugpog, at meron na silang mga seedling plantation na tumutubo na meron na silang almost 1,000 bamboo seedlings na ready for transplant
doon sa mined out area Ay, sa galing. Bugpog, sa Barangay Kapayan. Binisita Kapayan, namin. opo. So naghihintay na lang po na ako magandang rainy season Yes. na maraming ulan para siguradong mabubuhay yung mga seedlings na itatanim. Yes. Sa Barangay Kapayang yan. Doon din po Barangay ako Kapayan, nagpunta. doon sa mined out areas ng CMI. Yes, ng CMI. Ayan, nako. At least may, ay nako, napataas ang kamay ni Doc M. Sige na nga, abutin tayo ng alas 7 nito, Doc M, ha? Pero favorite kita, sige, go ahead. Ang tanong ko lang ay ano yung pwede nating itanim o yung intercrop with bamboo para namang lalaki ang kita ng bamboo farmers. Kasi kung bamboo lang yung tanim nila, mahina yung kita ng farmers. Kaya dapat mayroon silang itanim side by side with bamboo para mas lalaki ang kita ng bamboo farmers. Kung ano, anong pwedeng katabi ng bamboo? Parang Unfortunately, kay Alcalinicia, wala po kaming kasamang agroforestry expert dito. Pero sa aking pagkakaalam po, meron ng mga initiative na haluan ng ginger o luya. Habang nakatanim, kasi po, tatanim muna yung kawayan, hindi mo naman agad mapapakinabangan yon. So, kailangan magtanim ka ng iba pang crops, katulad po ng luya, para habang lumalaki yung kawayan, ay meron kang madaling pagkakitaan dun sa mga habang ibang lumalaki crops, yung bamboo, sir, nakakapagpaksiw na tayo na merong merong luya. Luya. Tinola, pwede rin. Wala nga lang po, Doc, pero kung meron lang ho sana kaming yung kasamang local na luya natin expert tsaka ngayon, turmeric. ay baka mas mabigyan ho Kasi kayo yung sa coconut farmers yung farming o growing, mayroon talagang tinatanim na pagitan ng mga coconuts para kikita naman yung coconut farmers. Kasi coconut farmers yata sila yung pinaka-poor, di ba? Yung sa O pangalawa pala kasi yung fisher folks pala yung pinaka mahirap na sector ng society. Ang weird pero sa abroad sila yung pinakamayayaman, dito lang sa atin farmers. Mga farmers. Anyway, sir, yung sinabi mo na yung doon po sa tawag dito, yung katabi dapat na itinatanim together with the coconut, lalo na kung ito ay makapuno. Yung cacao, nakita ko po yan sa Alabat, Quezon. So, makapuno and then cacao, makapuno and then cacao. Parang gano'n, no? Ayan. Ay, nako. Tika, meron pa bang ihirit? Wala na. Talagang abutin na tayo ng alas 8. Talagang pag hindi maawat ang mga taga-bamboo. Anyway, maraming salamat. Susunod, pag may part 4 na tayo, kailangan na nating imbitahin talaga si Bamboo na singer, ha? To represent the bamboo. So, maraming pong salamat in behalf of the Future Earth Philippines, the National Academy of Science and Technology, UNICEA, the National Research Council of the Philippines. We would like to thank you once again, Bamboo Professionals Inc. And marami po din pong salamat sa ating regular na tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live. And we hope to see you again next Friday, another exciting talakayan na naman po, isang maganda na naman topic may handugsan. Mag-usap po tayo uli para sa inyong part 4. And I think kasamang Paul, meron kang announcement before we end, right? Yes po. Thank you po muna sa ating speakers from BPI. Just a short invitation lang po for a very important event na ikakandak po ng Future Earth Philippines and in partnership with the OST Region 3. And PSTO Pampanga and PSTO Bulacan. So we would like to invite everyone to join us in this symposium and workshop on wetland towns of Pampanga and Bulacan, Part 1, Flooding Problems, Root Causes, and Problem Analysis. This will be held po on Tuesday, August 22, 2023. So magpo-post na lang po kami ng Zoom details in the upcoming days. So this is just a heads up. And we hope to see you virtually para po masamahan kami sa diskusyon tungkol po sa pagbaha sa lalawigan ng Pampanga at ng Bulacan. So, yun lamang. Thank you. Kailangan sumama diyan ng Bamboo Professionals Inc. Kasi
Tama, malalaman natin, pwede siyang itanim kasi sa tabi ng mga ilog, di ba? Di ba, Sir Robert, Ma'am Pwede. Merlin, Yes. and Sir Ramon. So, kailangan pong mag-attend kayo. Ay ipopost po ni Paul yung ating Zoom link. So, you can attend. Pero kami po ay face-to-face na nandun at kami rin po ang magpapacilitate ng workshop and hope to see you. Lahat po ng ating nandito ng mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live, you are cordially invited to attend our, pwede kayo mag-attend po ng via Zoom. So, symposium and workshop on wetland towns sa Pampanga and Bulacan. So, marami pong salamat. Nako, natapos na naman. Ngayon na yata, naka 1 hour and a half tayo. So, thank you so much and hope to see you again next Friday. Salamat po. Salamat po. Okay. Salamat. Thank you. Thank you. Ay, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat Thank you, po. ma'am. Thank you po. Thank you, Very ma'am. interesting. Parating, marami nga ito magagawa para sa ating SDGs.